Nawawala ang pitaka ko, tila naihulog ko sa daan. Ano ba naman ito? Matapos kong matikman ang pinakamasarap na pagkain, hindi ko pa mababayaran. Ginoo, huwag na po ninyong alalahanin ang bayad. Ngunit kung ganon, magiging isang malaking kawalang hiyaan ito sa inyong kabutihan. Sinabi ninyong ang luto ko ang pinakamasarap sa buong buhay ninyo. Bilang isang kusinerong 40 taon nang naglilingkod, wala nang mas mataas na bayad pa kaysa roon. Isang kusinerong Pilipino na halos mawalan na ang lahat dahil sa pagkakautang. Nagpakain siya ng libre sa isang dikilalang dayuhan sa huling gabi ng kanyang kainan. Ngunit kinabukasan, malalaman ng mag-asawang ito ang tunay na pagkatao ni Muhammad at ang kanilang buhay ay magbabago ng 180 degree. Ang kwento ay nagsimula ilang oras bago iyon. Sa isang sulok ng isang abalang kalye sa Maynila, may isang maliit at lumang kainan na tinatawag na kainan ni Tomas. Sa loob, tanging si Mang Tomas Reyes, ang may-ari at kusinero, ang naroroon, nakaupo sa dilim at malalim na nag-iisip sa tapat ng kanyang counter. Tik-tak, tik-tak, ang tunog lamang ng lumang orasan sa pader ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan, humahampas sa marupok na salamin ng bintana ng kainan. Zas, zas. Ang tunog ay tila isang alingaw-ngawng kawalan ng pag-asa na dumudurog sa puso ni Tomas. Hay, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang kanyang kamay ay magaspang at makalyo dahil sa dekada ng pagtatrabaho, punong na paklat mula sa hiwa ng kutsilyo. Ito ang makamay ng isang marangal na kusinero na minsang kinilala sa pagiging isa sa mga tagapagtanggol ng tunay na lutong Pilipino, ngunit ang makamay na iyon ay hindi na muling maghahawak ng sandok simula bukas. Bukas, sasamsamin na ang kainan na ito. Ang utang ni Tomas ay umabot na sa 3 milyong piso. Ipinatayo niya ang kainan noong kasagsagan ng ekonomiya upang magayin ng pinakasariwang sangkap at pinakamahusay na serbisyo, ngunit nagbago ang panahon. Ang mga fast food chain at murang karinderya na may mapagkain na madaling ihanda ang naging uso. Si Tomas, sa kanyang katigasan ng ulo, ay nanatili sa kanyang prinsipyo, tunay na lutong bahay, sariwang isda mula sa palengke tuwing madaling araw, sinigang na gumagamit ng tunay na sampalok at hindi instant mix, adobo na pinalambot ng maraming oras. Hindi ko kayang lokohin ang customer sa pamamagitan ng paghahain ng pagkaing minadali, iyon ang palagi niyang sinasabi, iyon ang kanyang dangal. Subalit, ang dangal na iyon ang naktaboy sa mga customer sa paglipas ng panahon at ang utang niya ang patuloy na lumobo. Ang katigasan ng ulo na iyon ay nagdulot din ng malaking lamat sa pagitan niya at ng kanyang kaisa-isang anak na si Marco. Ilang buwan na ang nakalipas, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo tungkol sa pamamalakat ng kainan. Tay, luma na yung style nyo, hanggang kailan kayo bibili ng mamahaling sangkap na yan? Tumahimik ka, wala tayong isisisilbing pagkain para sa mga customer na hindi nakakaintindi sa lasang tunay na sahog. Okay na sana yung prinsipyo nyo, Tay, pero kung malulugi naman ang kainan, wala ring saysay yan, pwede naman tayong gumawa ng mas murang silog meals o mag-advertise sa social media. Maraming paraan. Hindi yan tunay na pagluluto. Pandaraya yan sa customer. Bahala na nga kayo. Alis na ako. Itong makalumang kainan na to, sana magsara na lang. Iyon ang huling sinabi ni Marco bago siya umalis. Ngayon, ang mga salita ng kanyang anak ay malapit ng magkatutu. Kung sinunod ko lang kaya ang sinabi niya, may nakbago kaya. Hindi, umiling si Tomas. Ito lang ang alam niyang paraan ng pamumuhay. Noon, lumabas ang kanyang asawang si Elena mula sa kanilang maliit na tirahan sa likod ng kainan, may dalang 2 tasang mainit na kape. Tomas, gabi na. Hindi tumingin si Tomas habang tinatanggap ang tasang kape. Pasensya ka na, nadamay ka pa rito. Ano ka ba?
Minahal kita dahil sa pagkaing niluluto mo at nirerespeto ko yang katigasan ng ulo mo at dangal, kaya nga kita pinakasalan. Bukas, darating na ang mga taga-bangko, kukunin na nila ang lahat, itong mga kutsilyo, itong counter na gawa sa Narra. Walang imik na sinimulan ni Elena ang huling paglilikpit. Tila nakahanda para sa pagsamsam kinabukasan, maingat niyang pinunasan ang bawat plato at inilagay sa lalagyan. Ang kanyang mata ay bahagyang namumula at namamaga. Ilang tao na kaya ang napangiting ng asawa ko rito. Matigas ang ulo niya, hindi marunong maglambing, pero higit kaninuman. Siya ang pinakaseryoso pagdating sa pagluluto. Bakit kailangang magtapos ng ganito? Tumayo na rin si Tomas at dahan-dahang pinunasan ang makintab na counter na yari sa kahoy na parabang hinahaplos niya ito. 40 taon niya itong ginagawa araw-araw. Ito na ang kanyang huling gawain. Wala nang salita sa pagitan nilang dalawa. Tanging ang tunok ng malamig na ulan ang bumabalot sa kanilang kawalan ng pag-asa. Sa gabing iyon ng tahimik na pagkasifayo kung kailan tila tumigil na ang oras. Kriing, bais, isang tunog ng kampana mula sa pinto ang bumasak sa katahimikan. Nakatinginan sina Tomas at Elena, parehong nagulat. Matagal nang nakasara ang pinto. Halos 1:30 ng madaling araw. Sa may pintuan, nakatayo ang isang lalaking basang-basa ang coat, nasa mga 40 anyos at halatang hindi Pilipino. Malalim ang kanyang mata. Sinuklay niya ang basang buhok at naguguluhang tumingin sa paligid. Mayroon siyang aura ng di may kakailang karangalan. Nang makita niya sina Tomas at Elena, bahagya siyang yumuko na tila humihingi ng paumanhin. Sa pira-pirasong Filipino, sinabi niya, pasensya na po, bukas pa po ba? Bahagyang sumimangot si Elena. Siyempre, sarado na sila at higit sa lahat bukas, hindi na nila pag-ari ang lugar na ito. Nung araw, kahit sarado na, tumatanggap pa rin sila ng customer para may pambayad sa utang. Ngunit ngayong gabi, sa huling sandali ng kanilang pagdurusa, gusto na lang sana nilang mapag-isa. Ayaw na niyang pahirapan pa ang kanyang asawa. Nang akmang magsasalita na si Elena para tumanggi, narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Tuloy po kayo, mababaw at mahinahon ang boses ni Tomas. Gulat na napatingin si Elena sa kanya. Nakabalik na si Tomas sa loob ng counter at pinalitan na ang basahan ng bago. Dito po kayo sa counter. Ang magamit niyo po, diyan na lang. Wala na sa boses niya ang bakas ng kawalan ng pag-asa kanina. Nandun lamang ang mukha ng may-ari ng kainan ni Tomas na 40 taon nang sumasalubong sa mga customer. Mabuti na lang, naisip ni Elena, hindi siya nagbago hanggang sa huli. Matigas pa rin ang ulo, pinaninindigan ang kanyang trabaho. Kaya pala hindi ko masabi sa kanya na sumuko na lang. Itinapon ni Elena ang pag-aalinlangan sa kanyang isip at bumalik sa kanyang pagiging mapag-asikasong may-ari. Tuloy po kayo, ang lamig po sa labas, dito po kayo. Inakay ni Elena ang lalaki sa isang upuan sa counter at mabilis na nag-abot ng mainit na bimpo at isang tasang mainit na salabat. Salamat po, sabing lalaki na nagpakilalang si Muhammad. Pinunasan niya ang kanyang mukha at mga kamay at huminga ng malalim. Tila may mas malalim siyang problema kaysa sa pagkabasa sa ulan. Niyakap niya ang tasa gamit ang dalawang kamay, uminom at humarap kay Tomas. Paumanhin po, dahan-dahan siyang nagsalita. Ako po ay isang Muslim, kaya hindi po ako kumakain ng anumang may alkohol o karneng baboy. Kung malaking abala po ito, halal po ba ang ibig ninyong sabihin? Narinig na nina Tomas at Elena ang tungkol dito. May mga mahigpit na patakaran sa pagkain. Sa isang tradisyonal na kainang Pilipino, magagawa kaya nila iyon, baka kailanganin nilang paalisin ang customer. Nag-alalang tumingin si Elena kay Tomas, nun din sumagot si Tomas. Ginu, huwag po kayong mag-alala.
Matigas ang kanyang boses na parabang pinuputol ang pag-aalala ni Elena. Ang aming na putahe ay tradisyonal. Hindi kami gumagamit ng anumang artificial na pampalasa. Ang aming mantika ay purong langis ng niyog at hindi mantika ng baboy. At siyempre, walang karne ng baboy sa kainan na ito. Talaga po, hindi makapaniwalang tumingin si Muhammad kay Tomas. Ang sinabi nito ay perpektong umiwas sa lahat ng bawal sa Islam. Hindi ko akalain na sa Pilipinas makakahanap ako ng ganito kapinong pag-alaga. Taos puso siyang nakahinga ng maluwag at hindi may tago ang kanyang pagkagulat. Ang asawa ko po ang pinakamagaling na kusinero, makakaasa po kayong masisiyahan kayo, sabi ni Elena na may pagmamalaking nakatingin sa kanyang asawa. Pinagmasdan ni Muhammad ang mukha ni Elena at ang seryosong mukha ni Tomas habang naghahanda. Napakagaling na kainan nito. Sa puntong iyon, naramdaman na ni Muhammad ang unang bugso ng matinding paganga. Ngunit ang ginagawa ni Tomas ay hindi para bigyan ng konsiderasyon si Muhammad. Hindi ito konsiderasyon. Ito ang aking paninindigan, naisip ni Tomas. Ang hindi paggamit ng artificial na pampalasa, ang paggamit ng purong sangkap para lumabas ang tunay na lasa ng pagkain, ito ang mga prinsipyo na 40 taon niyang pinanghawakan. Ito ang makalumang paraan na kinainisan ng kanyang anak na si Marco. Okay na po ba ang tasting menu namin? Binuksan ni Tomas ang kanyang maliit na palamigan. Wala nang bagong sangkap para bukas. Ang natira na lamang ay ang mga pinakasariwang sahok na inilaan niya para sa mga customer ngayong araw. Isang makintab na isdang lapu-lapu, sariwang hipon, at pinakamataas na uri ng karneng baka. Ginamit ni Tomas ang kanyang huling lakas sa paghahanda. Ang kanyang nagalaw ay tuloy-tuloy, walang nasasayang na segundo. Tila isang ritual ang kanyang pagluluto. Napakaganda. Bahagyang nag-atubili si Muhammad nang makita ang hilaw na isda para sa kinilaw. Sa kanyang bansa, laging niluluto ang isda, ngunit higit pa ron, nabiyani siya sa ganda ng magalaw ni Tomas. Heto po kinilaw. Isang maliit na mangkok ang inilagay sa itim na plato sa counter. Ang kaputian ng isda at ang kulay ng mga rekado ay kumikinang na parang hiya sa ilalim ng ilaw. Luminok si Muhammad at buong tapang na kumuha ng isang subo. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang pambihirang lasa ang kumalat sa kanyang bibig. Ano ito? Ang asim ng suka at kalamansi, ang tamis ng sibuyas, ang anghang ng sili, at ang pagiging bago ng isda ay nagsama-sama at tila natutunaw sa kanyang bibig, walang anumang lansa. Tanging puro at masarap na lasa. Napakasarap. Ito ba ang tinatawag ng na Pilipino na linamnam? Hindi umimik si Tomas at nagsimula nang ihanda ang sinigang na hipon, sinigang po. Ngayon hindi na nagatubili si Muhammad. Isang kakaibang sarap, mas malalim at mahinahon kumpara sa kinilaw, ang dumaloy sa kanya. Ang natural na asim ng sabaw, ang tamis ng sariwang hipon, hindi na siya makapagsalita. Napapikit na lang siya, ninanamnam ang lasa, ang matigas na prinsipyo ng isang kusinerong baon sa utang at itinakwil maging ng sariling anak. Ang prinsipyong iyon ngayon, sa kabila ng pagkakaiba ng kultura at relihiyon, ay lubos na nakpapaantig sa pusong isang dayuhan. Dahan-dahang ninamnam ni Muhammad ang huling putahe at pumikit. Sa kanyang pisngi, tila may isang guhit ng luha dahil sa matinding damdamin. Napakasarap. Nakakain na ako sa mga pinakamamahaling restoran sa buong mundo, pero ngayon lang gumanito ang puso ko. Ang gawa ninyo ay hindi lang pagkain. Isa itong sining. Lumingon siya kay Elena na tahimik na nagsasalin ng tsaa. At ang inyong perpektong serbisyo, kayong dalawa ang bumubuo sa lugar na ito. Ito na ang pinakamasarap na hapunan sa buong buhay ko. Ang masalitang iyon ay napakainit para sa mag-asawang lugmok sa utang at pakiramdam ay iniwan ng mundo. Salamat po sa inyong papuri, sabi ni Elena, pinipigilan ang luhang malapit ng tumulo. Huminga ng maluwag si Muhammad, tumayo,
at isinuot ang kanyang coat. Ngayon, para sa ganitong karanasang walang katulad, magkano po ang dapat kong ibayad? Handa siyang magbayad ng higit pa sa nararapat. Inabot ni Muhammad ang kanyang mamahaling leather bag para kunin ang pitaka. Ngunit natigilan ang kanyang kamay. Napansin niyang wala ang kanyang pitaka sa dati nitong lalagyan. Bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Teka, hinaluhog niya ang bulsa ng kanyang coat, ng suit at ng pantalon. Ang kanyang kalmadong mukha ay unti-unting napalitan ng pagkasindak. Ibinuhos niya ang lahat ng laman ng kanyang bag sa counter. Pero pasaporte at ilang dokumento lang ang nandun. Wala. Nawawala ang pitaka ko, tila naihulog ko sa daan. Namutla ang kanyang mukha. Ano ba naman ito? Napakalaking pagkakamali. Sa harap nina Thomas at Elena, nanigas siya sa kinatatayuan. Tumutulo ang pawis sa kanyang Matapos kong matanggap ang pinakamagandang serbisyo, hindi ako makapagbayad. Sa aming kultura, ang pagtalikod sa utang na loob ay ang pinakamalaking kahihiyan. Alam niya kung gaano kadakila ang dangal at serbisyong ibinigay sa kanya ng mag-asawang ito. At ngayon, tatapakan niya iyon ng walang ni isang kusing. Patawad. Patawad po talaga, sabi ni Muhammad sa mag-asawa. Itinapon niya ang lahat ng kanyang pride. Ipinatong ang mga kamay sa counter at yumuko ng napakababa. Nanginig ang katawan ni Elena. Hindi maaari. Sa huling gabi pa talaga mangyayari ito, ang takot sa pagsamsam bukas, ang kanyang anak, at ngayon, isang customer na hindi makapagbayad. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit, namula ang kanyang nadaliri, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kainan. Ang tunok lang ng ulan at ng orasan ang maririnig. Ang bumasag sa katahimikan ay si Tomas. Huwag na po ninyong alalahanin ang bayad, napakahinahon ng kanyang boses. Ano po? Itinaas ni Muhammad ang kanyang mukha, hindi makapaniwala. Maging si Elena ay napatingin sa kanyang asawa, ngunit kung ganun, isang malaking kawalanghiyaan ito sa inyong kabutihan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mangyari iyon, pakiusap ni Muhammad. Wala akong pera ngayon, pero hindi ibig sabihin na wala akong pambayad. Ipinakita pa niya ang kanyang pasaporte. Ngunit tiningnan lang siya ni Thomas at dahan-dahang umiling. Sinabi ninyong ang luto ko ang pinakamasarap sa buong buhay ninyo. Bilang isang kusinerong 40 taon nang nakatayo sa likod ng counter na ito, wala nang mas mataas na bayad pa kaysa ron. Sa sandaling iyon, bumigay na si Elena. Napasubsob siya sa counter at humagulgol ng tahimik. Itong tao na ito, mawawala na ang lahat sa kanya bukas, pero hanggang sa huli, hindi siya nagbago. Isa pa rin siyang matigas ang ulo at tapat na kusinero. Hindi iyon luha ng kawalan ng pag-asa. Tinanggap niya ang lahat, ang pagre-rebelde ng anak, ang pagbabago ng panahon, ang paniningil ng utang. Ngunit ngayon, ang anyo ng dangal na ipinakita ng kanyang asawa ay yumakap sa kanyang puso. Nawalan ng salita si Muhammad habang nakatingin sa umiyak na si Elena at sa tahimik na si Thomas. Naunawaan niyang napadpad siya sa isang pambihirang lugar, isang lugar na puno ng katapatan na hindi kayang sukatin ng pera. Akmang kukunin ni Muhammad ang kanyang business card, ngunit naalala niyang kasama rin iyon sa nawawalang pitaka. Muli siyang yumuko ng malalim. Ang pangalan ko po ay Muhammad. Babalikan ko ang utang na loob na ito. Pangako, huwag na po Ginoo. Talaga, hindi. Ang hindi pagtanaw ng utang na loob ay isang malaking kahihiyan sa aming kultura. Kaya babalik ako. Pinutol ni Thomas ang pagpupumilit ni Muhammad. Hindi na po kailangan huminga siya ng malalim. Tila kinukumbinsi ang sarili. Katapusan na po kasi ng kainan na ito. Ano po? Maging si Elena ay nag-angat ng kanyang umiyak na mukha. Bakit sinasabi ito nga asawa niya sa isang dayuhan? Bukas po, sasamsamin na ito, may utang po kaming 3 milyon. Kalmado ang boses ni Thomas, tinig ng isang taong tanggap na ang lahat.
Kaya kayo po ang tunay na huling customer ng kainan na ito. Nasa huling gabi ng aming pagsasara, may isang customer na nagsabing ang luto ko ang pinakamasarap sa buong buhay niya. Sapat na iyon para sa isang kusinero. Kaya huwag na po ninyong alalahanin ang bayad. Isang nakakagulat na pag-amin. Tinitigan ni Muhammad ang mukha ni Tomas. Ang kanyang mata ay nagbago mula sa pagkagulat, sa kalungkutan, at sa huli sa isang matibay na determinasyon. Napansin ni Muhammad ang isang maliit at lumang lalagyan ng business card sa gilid ng counter. Kumuha siya ng isang piraso at mahigpit itong hinawakan. Nakasulat doon, "Kainan ni Tomas, Tomas Reyes. Babalik ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na pira-piraso. Ito ay malakas at puno ng autoridad. Muli siyang yumuko kina Tomas at Elena ay malawis na lumabas sa malakas na ulan. Kriing, kriing. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng pagsara ng pinto. Sa labas, tinitigan ni Muhammad ang signboard ng kainan at bumulong, "Panginoon, sana tama ang gagawin ko." Bumalik ang katahimikan sa loob, ang counter na nara, ang mga makikinang na kutsilyo, ang mga lumang kasangkapan lahat ay mawawala bukas. Nakatayo lang sina Tomas at Elena sa gitna ng tahimik na kainan. Sa labas, lalo pang lumakas ang ulan, tila sumasalamin sa kanilang nararamdaman. Kinaumagahan, nawala ang malakas na ulan at napalitan ng isang mapanuksong sikat ng araw. Ngunit para sa kainan ni Tomas, hindi ito liwanag ng pag-asa, kundi liwanag na nagsasabing tapos na ang lahat. Hindi natulog sina Tomas at Elena. Matapos ayusin ang kanilang ilang gamit, tahimik silang tumayo sa loob ng kainan. Isinuot ni Tomas ang kanyang malinis na puting uniforme at pumasok sa likod ng counter. Sinimulan niyang punasan ang nara na naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 40 taon. 1, 2, 3, kahit alam niyang wala ng darating na customer, kusa nang gumagalaw ang kanyang katawan sa nakasanayang gawain. Tomas, tawag ni Elena, ngunit hindi niya masundan ang kanyang sasabihin. Ang makita lang kung paano pinupunasan ng kanyang asawa ang counter ay sapat na para madurog ang kanyang puso. Ngunit ang katotohanan ay walang awa. 9:00 ng umaga, dumating na sila, ilang lalaki ang lumitaw, sa labas ang kinatawan ng bangko at mga sheriff. Sa likod nila, isang malaking truck ang nakaparada, handang kargahin ang magamit ng kainan. Kriing, bumukas ang pinto at pumasok sila na may mga seryosong mukha. "Kayo po ba sige, Tomas Reyes? Taga-korte po kami. Kahapon pa po ang huling araw ng palugit. Sisimulan na po namin ang pagsasamsam." Ang malamig na anunsyo ay parang isang sentensya ng kamatayan. Ang mga kapitbahay ay nagusyoso mula sa malayo. Ang kanilang mga tingin ay tumutusok sa balat ni Elena. Kinagat ni Elena ang kanyang labi, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Itinigil ni Tomas ang pagpupunas at pumikit. Ang katapusan ng lahat. Ang 40 taon ng kanyang dangal ay kukunin na parang walang halaga. "Sige, simulan natin dito sa counter." Nang hahakbang na ang mga lalaki, isang malakas na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw, isang tunog na hindi karaniwan sa tahimik na lugar na iyon. Napalingon ang lahat. Isang itim at mamahaling sasakyan ang dumating na parang eksena sa pelikula. At hindi lang isa. Marami pang kasunod na itim na sasakyan ang huminto. Natigilan ang na sheriff. Maging ang nausisero ay napahinto sa paginga. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Lumabas ang isang lalaki. Si Muhammad, ngunit ang kanyang itsura ay malayong-malayo sa basang-basang turista kagabi. Suot niya ang isang mamahaling suwet na tamang-tama sa kanyang katawan. Mayos ang kanyang buhok at ang kanyang mata ay hindi napagod, kundi matalas na parang isang agila. Sa kanyang paligid ay mga malalaking lalaki na tila mga bodyguard, isang abogadong Pilipino at isang matalinong babaeng interpreter. Tiningnan ni Muhammad ang sitwasyon. Tumango na tila naintindihan na ang lahat.
Una, magalang siyang yumuko sa natutulalang sina Tomas at Elena. Pagkatapos ay humarap siya sa mga taga-bangko. Magandang umaga po, sabi ng interpreter. Ito po si G. Muhammad Al-Sultan, ang CEO ng isang investment fund mula sa gitnang silangan, ang AHA Investments. Investment fund? Walang ideya ang mga taga-bangko, ngunit nagbago ang kanilang mukha dahil sa autoridad na dala ni Muhammad. May sinabi si Muhammad sa Arabic, magkano po ang eksaktong utang ng kainan ni Tomas? Tanong ng interpreter. Kasama na po ang interes, 3,082,000 piso po. Sige po. Ang buong halagang iyan hanggang sa huling sentimo ay babayaran namin ngayon din, cash. Natigilan ang lahat. Maging sina Tomas at Elena ay hindi maintindihan ang nangyayari. Binuksan ng abogado ang isang attache case at naglabas ng seke. Maari ninyong tanggapin ang seke na ito o kung gusto ninyo, cash po, sabi ni G. Muhammad. Kayo po ang magpasya. Nanginginig na tinanggap ng kinatawan ng bangko ang seke. Tinalikuran sila ni Muhammad at humarap kay Tomas. Sa pira-pirasong Filipino, sinabi niya, Mang Tomas, maraming salamat po kagabi. Sino po ba talaga kayo at bakit ninyo ito ginagawa? Nandito po ako para sa negosyo. Nais kong maranasan ang tunay na kaluluwa ng Pilipinas. Pagpapatuloy niya, kagabi nawala ang pitaka ko. Akala ko, iyon na ang pinakamalaking kahihiyan. Ngunit higit pa roon, nabihag ninyo ang aking puso. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Kami pong mataga-disyerto, mas pinapahalagahan namin ang dangal at utang na loob kaysa sa pagkain at tubig. Ang ipinakita ninyo sa akin ay isang serbisyo at dangal na hindi kayang tumbasan ng pera. Nanginig ang katawan ni Tomas sa salitang dangal. Sa inyong katapatan at sa inyong dangal bilang isang kusinero na hindi nagpatinag sa pagbabago ng panahon, diyan ako gustong mamuhunan. At ang 3,000,000 piso na ito ay hindi investment. Simula pa lang ito ng pasasalamat ko para sa pinakamasarap na pagkain na tikman ko sa buong buhay ko. Ginu, sabi ni Tomas, iyan po siguro ang prinsipyo ninyo, pero mayroon din po akong sariling paninindigan. Hindi ko po matatanggap ang ganito kalaking tulong. Kahit mawala na ang lahat sa kanya, hindi pa rin nagbago si Tomas. Ngumiti si Muhammad at yumiling, Mang Tomas, namatayan po ako ng asawa. Nagulat si Tomas. May sakit po siya, patuloy ni Muhammad, at pangarap po niya na makakain ng tunay na lutong Pilipino. Nangako kami sa isa't isa na pupunta kami rito, ngunit hindi na nangyari. Kaya ako ang tumupad sa pangarap niya. Hindi makapagsalita si Tomas. At nakataon lang po na napadpad ako sa inyong kainan. At ang natanggap ko ay higit pa sa masarap na pagkain. Nakita ko po ang tibay ng pagsasama ninyo ng inyong asawa at naalala ko po sa inyo ang aking mabait na asawa. Ang halaga niyon, hindi kayang bayaran ng 3,000,000. Hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Pagkatapos magsalita ni Muhammad, isang butil ng luha ang tumulo mula sa mata ni Tomas na hindi kailanman umiyak. Mula sa dikalayuan, sa likod ng isang poste, may isang lalaking nanonood, si Marco, ang anak nila. Umuwi siya para masaksihan ang katapusan ng kainan ng kanyang ama, dala ang bigat ng konsensya. Ano nangyayari? Mga itim na sasakyan, isang misteryosong dayuhan, isang seke, at isang taong parang hari na yumuyuko sa kanyang ama. Nang makaalis na ang mga taga-bangko at sheriff, sina Tomas, Elena, at ang grupo na lang ni Muhammad ang natira, napansin ni Muhammad si Marco na naktatogo. Nagtama ang kanilang mga mata at akmang atras si Marco. Marco, tawag ni Tomas. Ipinaliwanag niya kay Muhammad ang relasyon nila. Lumapit ang interpreter kay Marco. Kayo po pala ang anak. Ikinuwento po sa amin ni G. Muhammad ang tungkol sa pagkain kagabi. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang kusinerong may ganong talento at kaluluwa ay hahantong sa ganitong kalagayan.
Nasaktan ang puso ni Marco, ngunit may maliit na pride na pumipigil sa kanya. Lumapit si Tomas sa kanyang anak. Hindi pa rin nagsalita si Marco. Sa huli, huminga ng malalim si Tomas at nagsalita. "Patawarin mo ako, anak." Yumuko si Tomas ng malalim sa harap ng kanyang anak. Isang bagay na hindi kailanman nangyari noon. Ang nasalitang iyon ay tumusok sa pinakamalambot na bahaging puso ni Marco. Oo nga pala, paralang ang tiningnan ko sa trabaho ni Itay, murang Silok Mills, social media. Hindi pala ganoon. Ang pinoprotektahan niya na tinawag kong makaluma ay isang bagay na kayang makpaantik sa puso ng isang napakayamang tao mula sa ibang bansa, isang tunay na yaman. Nahiya siya sa kanyang sarili. Kinasuklaman niya ang sarili niya sa hindi pag-unawa sa kanyang ama. Biglang bumuhos ang kanyang ngaluha, napaluhod siya sa semento. "Tay, patawad po. Paralang ang nakita ko, hindi ko naintindihan na ang bagay na matagal niyo nang pinoprotektahan ay ganito kadakila." Ipinatong niya ang kanyang no sa lupa. "Tay, patawarin niyo po ako. Pwede po ba akong magtrabaho ulit dito? Hayaan niyo po akong matuto ng tama sa pagluluto ninyo." Walang sinabi si Tomas. Dahan-dahan siyang lumuhod at niyakap ng mahigpit ang nanginginig na balikat ng kanyang anak gamit ang kanyang magaspang na mga kamay. Tahimik na umiyak si Elena, ngunit ngayon, luha na ito ng kaluwagan. Pinanut ni Muhammad ang lahat na may isang ngiting puno nga pag-unawa. Sa umagang iyon na dapat sana'y katapusan na, isang pamilya ang muling nabuo mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Makalipas ang isang taon, sa lugar kung saan dating nakatayo ang kainan ni Tomas, mayroon na ngayong isang moderno at eleganteng restoran. Sa itaas ng pasukan, nakasulat ang masalitang Restaurant Dalisay. Sa tulong ni Muhammad, muling itinayo ang kainan. Bago ang lahat ng gamit, at nakakuha pa ito ng international na halal certification. Nag-aalok sila ngayon ng Halal Filipino Degustation Course at ang balita ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Nagsimula ito sa social media post ni Muhammad. Ang pinakamasarap at pinakadalisay na pagkaing Pilipino na natikman ng isang taong taga-disyerto ay matatagpuan dito. Nakarating ito sa mga maharlika at negosyante sa gitnang silangan at di nagtagal. Sa buong mundo, isang gabi puno ang dalisay. Sa likod ng counter, nandun ang seryoso at determinado ng si Marco, katabi ang kanyang amang si Tomas. Wala nang bakas ng hidwaan sa pagitan nila. Nang patapos na ang kurso, inihayin ni Elena ang dessert. Ito po ang aming date-letik. Isang imbensyon ni Elena na pinagsasama ang pait ng purong sokolate ng Pilipinas at ang tamis ng dates mula sa Arabia. Sa isang sulok, ninanamnam ni Muhammad ang dessert habang umiinom ng kapeng barako. Masaya niyang pinapanood ang mag-amang naktatrabaho. "Mahal, nakahanap akong napakagandang lugar," bulong niya habang tinitingnan ang litrato ng kanyang yumaong asawa. Sa tabi ni Marco, may isang binatang Arabo, isang apprentice na ipinadala mula sa bansa ni Muhammad. "Tandaan mo," sabi ni Marco sa binata, "ang pagluluto ay hindi minamadali. Inilalagay mo ang iyong puso para lumabas ang kaluluwa ng pagkain. Ito ang prinsipyo ng dalisay na ipinamana ng tatay ko. Ipinapasa niya ang kabutihang natanggap sa susunod na henerasyon sa kabila ng lahi at bansa." Tahimik na pinapanut ni Tomas ang lahat mula sa kanyang pwesto. Ang isang platong pagkain na inihain niya noong gabing dapat ay katapusan na ng lahat, hindi lang pala iyon pagkain. Ito ay isang bagay na nag-uugnay sa pusong mga tao sa kabilang na kultura at relihiyon. Humarap si Tomas sa bagong customer na pumasok at yumuko ng malalim. "Tuloy po kayo." Isang katapatan na hindi binitawan sa gitna ng paghihirap. Iyon ang nagbago sa buhay ng isang tao, nagligtas sa kinabukasan ng isang pamilya, at ngayon nagbibigay ng bagong pag-asa.